Tulad ng Makati, tila problema na rin ang ilang mga krimen sa Parañaque. Ilang dayuhan ang nahuli dahil sa umano'y pambubudol. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sa parking lot ng isang casino hotel sa Parañaque City na nabasahan ng kanilang mga karapatan ang 6 na Indian national at 3 Pilipino. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang Pinoy na kumuha ng car loan sa bangko. Dahil hindi na mabayaran ang monthly amortization, ipinasok niya ang kotse sa isang car rental company. Doon na ito nirentahan ng nagpakilalang empleyado ng gobyerno na may iba palang balak sa sasakyan. Itong Pilipino na to ay may mga kagrupo pala na mga runner, financier sa mga kasino dito sa Metro Manila. So ipinasa niya ito sa grupo nila at pagkatapos isinanla nila ito sa isang Indian national. Isinangla naman daw ng Indian national ang kotse sa halagang 70,000 pesos sa isa pang grupo ng Indians na nagpakilala namang medical students sa Northern Luzon. Hinahabol na siya ng bangko. Hindi ma-produce ng rental company yung sasakyan. Gumawa ng paraan ng complainant natin para matukoy, pero imbis na isoli yung sasakyan, hinihingan pa siya. Ang hinihingi sa kanya is 450,000. Parang 5'6" pero hindi 5'6" kasi 5'11". Gusto pa raw ng mga suspect na ipapalit sa casino chips ang sanay pantubo sa kotse sa pagsisigurong magiging malinis ang transaksyon. Mahaharap sa reklamong carnapping at syndicated staff ang mga suspect. Ang Indian nationals ire-refer din sa Bureau of Immigration para sa posibleng paglabag sa immigration laws. Nahaharap naman sa deportation ang 9 na Korean national na may hawak na tourist visas na nangsascam umano ng kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng loan at credit. Sa isang condominium building sa Parañaque City rin sila nahuli. Sisingilin na nila ng processing fee itong mga to. Nakabigay na sila lahat ng mga sensitive details nila, bigla na lang mawawala. So nakuha yung pera nila, tapos wala naman silang nakuhang loan. Inaalam na ng NBI kung posibleng diversion ito mula sa illegal POGO operations. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act dito sa Pilipinas. After coordination with the Korean police siguro, kakasuhan din ito sa Korea kasi ang mga victims nila ay mga Koreano. Tinitingnan din ng BI ang posibilidad na meron pang ibang mga Korean national na sangkot din sa mga online scam. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.